Hello mga boss, ngayong araw ay mag-e-enroll muna ako kasi ilang araw na lang ay pasukan na kaya kailangan ng gumalaw. Pero after nito, bilyaran na naman syempre. At nung natapos na nga ako mag-enroll ay dumiretso na ako sa aking pangalawang bahay. Wala nang iba, syempre bilyaran. Kasi ito lang naman ang ruta ko araw-araw, bahay at bilyaran talaga. Naabutan ko naman dito si Boss R na napakahimbing ng tulog pero paldo din yan kagabi. Hindi ko na nga yan ginising kasi baka ma-right hook pa ako niyan eh. Kaya kahit sino talagang takot yan gisingin eh. Dito nga ay syempre nilinisan ko muna ang bilyaran na pagpapraktisan ko para magandang takbo ng bola at para maaliwalas tingnan kasi sino ba naman ang gustong maglaro ng madumi ang mesa maliban na lamang kung bastos talaga ang maglalaro. Pagkatapos ko nga linisan ang mesa ay nag-ensayo na ako kasi matagal din akong hindi nakapaglaro. Siguro mga 6 na buwan na akong din naglalaro at saka talagang naninigas na ang braso ko. Marami nga sanang nag-aamon sa akin pero hindi ko sila malaruan kasi wala nga talagang batak. Katulad na lang kay Tony Baybay na hindi ko malabanan kasi nga nahinto na naman ako. May utang pa nga ako dyan na dayo pero hindi ko pa nababalikan kasi nung huling laban namin ni Tony ay nasilat ko siya pero nahinten ako sa balwaratin niya. Pero pag dito sa amin ay parehas kasi fighter ang mga manager eh. Sabi ko nga yung mga kaparehas ko siguro angat na sa akin masyado kasi sila talagang dire-diretso ang laro at batak talaga kasi araw-araw na napapalaban. At siguro yung mga pinapartidahan ko siguro talo na din ako sa parehas. Oo nga, nasa bilyaran ako araw-araw pero tambay lang at di naglalaro. Tamang per game lang at abay-abay lang sa mga naglalaro lalo na kung magandang labanan. Tapos syempre tamang spatter na lang kasi extra income din yun eh. Ang bilyar kasi sa totoo lang dapat dire-diretso ang laro mo para maging consistent ang bitaw mo at para umangat ang tira mo. Kasi kapag nahinto ka ng kahit ilang araw lang mag-iiba na naman ang tumbok mo. Yung parang ang lalaki ng tingin mo sa mga bola at parang ang bigat ng hawak mo sa tako lalo na kapag napalaban ka ng walang practice. Kahit tutok parang ang hirap pang papasukin at talagang maninigas ka. Eh yan ngang kahit batak ka sa laban kapag inabot ka ng pressure kahit ilang bola na lang parang ang hirap pang ubusin paano pa kaya yung matagal kang walang laro. Eto nga pala ang ginagawa ko na puro pocketing lang ay makakatulong to sa inyo para ma-practice ang pocketing nyo lalo na sa mga long shot kasi kadalasan ang nakikita ko nasablay ang ibang bilyarista sa mga long shot talaga kasi nga mahirap na din talaga. Tsaka ang ganitong practice talagang ginagawa ko na kahit noon pa kasi effective din talaga to. Kumbaga exercise yung pocketing naman hindi yung puro exercise yung pocket. Marami pang ibang billiard drills na pwede nyong gawin para mas lalo pang mapa-improve yung laro nyo lalo na sa pocketing at cue ball control kasi sa mga beginners yun din talaga ang nagiging problema nila. Tsaka sinasuggest ko din sa inyo na kung talagang desidido kayong matuto kailangan nyong maglaro araw-araw kasi ang bilyar kailangan dire-diretso para maging consistent yung tumbok mo at di magbago yung pulso mo. Yun ay base sa aking sariling karanasan. Iba-iba naman tayo ng karanasan sa bilyar kaya pwede mong i-comment kung ano yung sayo. Imposible naman na hindi ka muna nag-donate o tuition sa kalaban mo bago ka natuto at umangat kasi sa bilyar natural ang harangan. Pero eto ang lagi nyong tatandaan, sa bawat laban ay hindi laging husay ang kailangan dahil aanhin mo ang husay kung wala sa iyo ang aray, kundi sa bawat labanan, talino ang kailangan. At so ayun mga boss, hanggang sa muli, more wins to come sa inyo at maraming salamat sa suporta nyo. Ingat kayo palagi.